pag-aralan nyo po munang mabuti kung anong pathway ang pinakamaganda sa inyong sitwasyon at naaangkop na babagay sa inyong skills and experience bago po kayo mag-decide kung anong visa ang inyong a-applyan. Yan po ang topic natin para sa video ngayong araw na ito. And if you're interested, please keep on watching. Kumusta po OTG friends, and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go. And kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Pwede rin po kayong mag-comment at susubukan po nating sagutin sa abot ng ating makakaya ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating munting YouTube channel. Sa patuloy nyo pong suporta, medyo paunti-unti, paisa-isa ay lumalaki po tayo, nadadagdagan yung ating pamilya. Thank you po, maraming salamat. And sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, I welcome you po. Welcome to this beautiful family where we keep it simple and true. Magtulungan po tayo at malay nyo, magkita-kita tayong lahat dito sa Australia. Ayun nga po. Konting kwentuhan lang po muna tayo ngayong araw na to. Medyo relax tayo ngayon kasi umpisa na ng school holiday, kaya medyo hindi ako nagmamadali. Kaya may time tayo ngayon magkwentuhan. Ngayon, hindi ko na po kayo maisa-shout out lahat, pero yung iba, eto. Tapos yun nga pong katanungan ni Lutong Bigan ni Ibyang. Ayan, tapos may mga follow-up pa yan na comment dyan. Salamat po sa inyong comment. Titingnan natin. Kasi nga, ganito nga po kapag ka po kayo nagde-decide mag-migrate, mag-apply ng trabaho sa Australia, pag-aralan nyo pong mabuti yung inyong susundin na pathway. Pag-aralan nyo pong mabuti, i-research nyo po. May mga video po tayo, panuorin nyo po, meron po doong mga guidelines, meron tayong mga gabay sa pag-apply. Ngayon po, sa sarili nyo lang po kayo mag-decide. Yung pong, minsan, pwede kayong makinig ng mga suggestion, minsan, merong magsasuggest na itong kunin mo, ganyan. Pinakamaganda po kayo ang mag-decide para sa sarili ninyo, para pagdating nyo rito ay walang yung hindi magkaroon ng sisihan. Kasi kayo ang nag-decide, tas kayo po ang pumili, di ba? Ngayon, ito yung mga popular na visa ngayong mga panahon na to Ito bibigyan ko kayo ng mga idea. Ito, yung subclass 400. Makikita nyo naman po sa kanyang description, ito po ay temporary work. Short stay specialist visa. Pwede po itong i-grant ng up to 6 months. Depending on the circumstances, depending sa pangangailangan, up to 6 months. Ito po, gaya nga po ng nabanggit ko sa ating mga previous video, ito ay mabilis na visa. Medyo mabilis ito. Kasi hindi nangangailangan ng skills assessment. Hindi nangangailangan ng English exam. Walang masyadong requirements. Basta po, may employer, kailangan niya ng trabahador. At kayo, meron kayong skill na kailangan niya. Pwede na kayong pumunta rito. Mag-a-apply po kayo. Pwede kayong mag-grant ng 400. Mabilis po ito. Pero sabi ko nga, ito po ay non-renewable. Hindi pwedeng i-renew. Para po sa mga kababayan natin na gusto nyo lang, kumbaga testing waters nga, gusto nyo testingin sa Australia kung gusto nyo ba or ayaw nyo ba, pwede nyo subukan itong 400. Kasi 6 months mabilis lang naman po ang panahon.
gusto nyong testingin at kung sa palagay nyo hindi kayo nababagay, at least 6 months lang yung visa. Ngayon naman po, sa loob ng 6 months at kayo'y nandito na at nagustuhan ninyo, gusto nyo pang i-extend, may plano kayong magstay pa ng mas matagal, doon na po kayo gumawa ng move. Mag-apply kayo ng susunod na visa. Dito nyo na ayusin yung requirements ninyo na natitira. Diba po? At least, nandito na kayo. Ginagawa nyo na yung trabaho. Tapos nga, pwede kayong mag-negotiate sa employer nyo. Nandito na po kayo eh. Ginagawa nyo na nga yung trabaho nyo. Ngayon, hindi na rin abala sa employer na maghahanap na naman ng kapalit nyo. Pwede na kayong mag-apply ng susunod. Kaya nga po, timbangin niyo po ang inyong mga pros and cons, ang mga depende sa inyong sitwasyon. Kayo po ang makakapag-decide niyan, kung ano ang nababagay para sa inyo. Ayun po. Yung pangalawang pinag-uusapan naman natin ay yung subclass 407. Ito po yung training visa. Ito po ay temporary visa. Pwede po itong mag-grant ng up to 2 years. Depende. Kasi ito may training plan naman. Kaya po, yon. Pwede kayong mag-grant ng hanggang 2 taon. Ngayon po, ito po ay workplace-based training. Workplace-based training. Para, yun nga po, nagte-training kayo at the same time, nagtatrabaho kayo at sumusweldo kayo ng full-time. Ganun po ang ibig sabihin ng 407. Ito po, kailangan ng sponsorship. May mag-i-sponsor sa inyo para kayo ay magkaroon ng training visa. Makikita nyo po, minsan magagawa tayo ng video yung mga tropa nating nandito na on na training visa. Papakilala po natin sa inyo yung ibang mga nakilala natin, mga tropa. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, isa to sa mga popular na visa, lalo na sa mga skilled migrant workers. Ito po yung tinatawag na subclass 482 or yung temporary skill shortage visa. Ito po ang visa na in-applyan ko nung ako ay unang nag-apply at pumunta dito sa Australia. Ngayon po, ito po ay nahati dati sa short-term skilled occupation list or yung tinatawag na STSOL at saka medium and long-term strategic skills list o yung MLTSSL. Ngayon po, ako ay nag-grant. Nung unang punta ko rito, nag-grant ako ng medium and long-term strategic skills list. Diyan under yung aking occupation as chef. Opo, yan ang una kong visa at yan ang unang nag-grant sa akin nung ako ay nagpunta dito sa Australia. Ngayon po, ang definition nga niyan mula sa IME website ay this visa enables employers to address labor shortages by bringing in skilled workers where employers can't source an appropriately skilled Australian worker. Dahil nga po, shortage itong skill na to sa mga occupation na yan at marami pang ibang occupation, kaya sila nag-hire ng mga skilled workers overseas. Yun nga po tayo, nag-apply tayo. Ngayon, maaari po tayo mag-grant ng 2 to 4 years na validity itong visa na to. Ngayon, kapag ka po kayo'y mag-a-apply, sinasabi ko nga lagi, marami po kasi nagtatanong at saka siyempre naguguluhan din sila, kaya nga po tayo gumagawa ng mga ganitong video, para kayo magabayan nang hindi pagdating dito pagreklamo, may mga hindi raw nila alam at ganito. Kaya nga po, panoorin nyo. Halimbawa po kayo, nandyan pa kayo sa Pilipinas o nandyan pa kayo sa kung saang bansa pa kayo naroroon ngayon at gusto nyo mag-apply dito sa Australia, pag-aralan nyo po muna ang
Salamat po sa panonood and God bless. See you po on our next video.